We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Employment rate sa Davao Region karong 2023 misaka ngadto sa 96.7% kumpara sa 2022. Dole 11 mapasalamaton sa nga epektibo ang ilang ginahimong job fair. Ani ang report. Sa datos sa Department of Labor and Employment kung Dole 11, sukad Abril karong tuiga, anaa sa 96.7% ang employment rate sa Davao Region. Taas kini og 5% kung itandi sa miaging tuig sa samang period. Well, daghan man gud og factor sa ana. So we could only hope that this would mean that we are slowly recovering, and then these jobs fair are a proof that businesses are slowly opening up. Sa hisgutan ng unemployment rate sa Davao Region, ang miubos nga to sa 3.3% kung itandi sa 3.8% sa miaging tuig. Gigalipay kini sa Dole 11 tungod epektibo kuno ang ilang gihimong job fair. Busa aron mas makunhuran pa kini sa gunson ang ilang paghimuong job fair. Gani itandi ni atong Sabado, laing job fair ang ilang gihimo sa usa ka mall sa Ecolan, Davao City. Dili sir, so far sir kay mangita na lang og laing work bahalag dili siya related sa ako at least sir na ako matigong. Kami gikan sa Department of Labor, ang gusto nato mahitabo is that aligned ang training sa ato ang mga new entrants katong mga students nato, graduating students, sa kung unsa ang kinahanglan sa mga industries labaw na diri sa Davao City. Pipila sa mga in-demand nga trabaho mao ang business process outsourcing kun BPO, admin service o real estate. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV. El Salvador City Veterinary Office nanawagan sa mga pet owner nga pabakunahan o iparehistro ang ilang mga binuhing iro ug iring sa gipahigayong pet registration sa buhatan. Ginigumikan sa namatik ng pagsaka sa kaso sa rabies sa syudad. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Nangandam na karon ang mga personahe sa City Veterinary Office sa El Salvador City alang sa ilang ipahigayon nga duha ka adlaw nga pet registration karong September 28 ug 29 sa El Salvador Gymnasium. Kini kabahin sab sa kasaulugan sa World Rabies Day. Sumala sa El Salvador City Veterinary Office nga ilang namatikdan ang pagsaka sa ihap sa mga kaso sa rabies sa syudad. Busa ilang gipanghingusgan karon ang pagpangbakuna sa mga iro ug iring. Aduna sab kunoy ipahigayon nga registration and tagging sa mga hayop nga nabakunahan na. Dalon ang kinanglan ang pets kay para ma-identify nato ang pets na side pod ana of course ang owner gyud or ang hag-handle mismo sa kanang pet kay para makasulat gyud siya mismo sa details na kinahanglan para sa iyang identification card. Kaning 100 pesos sir ga-include ni siya og dog tag, box card or health card sa animal, and then of course ato ang free routine services like kanang consultation, treatment. Samtang pagka September 29, aduna ipahigayon nga usa ka symposium alang sa saktong pag-atiman sa mga iro ug iring diin tudluan ang mga tag-iya sa basic cares sa mga hayop. Magpahigayon sab sila og libreng spay and neuter alang sa mga gustong magpakapon sa ilang mga alaga. Highlight sab sa maong kalihukan ang ipahigayon nga Pets in the City Potion Show. Magpakitang gilas ang mga binuhong iro ug iring sa ilang mga paboritong cartoon and fictional character. Ang number one nga pinaka-benefit gid ani sir is to empower responsible pet ownership and ma-motivate pod tong mga pet owners nga to be more responsible. Alang sa mga gustong mosalmot sa maong kalihukan, mamahimo silang mobisita sa buhatan sa El Salvador City Veterinary Office alang sa dugang detalye. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa At Home with GMA Regional TV.
Usa ka lalaki patay human gidunggab siyang silingan sa Cagayan de Oro City. Hinoon suspect dali sab nga misurrender sa kapulisan. Patay na diyang nadala sa ospital ang 26 anyos nga si Carlo Laano, gumikan sa grabing samad dinunggaban nga nahiaguman niini. Nahitabo ang insidente sa Burgos Abellanosa Street, Barangay 17 sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 12 sa kadlawon adlang Lunes. Suspect ang iyang silingan nga minor de edad. Sumala sa kapulisan nga naglalis kuno ang duha hangtod nga misangko sa maong krimen. Paspas kuno nga misibat ang suspect paghuman sa pagpanunggab. Hinoon pagdabay sa pipila ka oras, misurrender kini sa kapulisan ug giangkon niini ang nahimong salaod. Sa karon, anana sa piskalya ang suspect ug posible kining mag-atubang og kasong homicide. Usa ka miyembro sa Dawla Islamia Group patay sa engkwentro tali kasunduluhan sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Patay ang miyembro sa Dawla Islamia Group sa engkwentro sa kasunduluhan sa Barangay Poblasyon sa Ampatuan, Maguindanao del Sur nga gilang si Mermomling pasado alas 7 sa buntag. Tulo ka kaubanan ini ang angol sab atol sa engkwentro. Nakaplagan ang patayng lawas nini sa lugar kung asa kini gituohang gibilin sa iyang mga kaubanan human sa engkwentro tali kasundaluhan. Sa investigasyon, nasuta nga ang maong grupo gipanguluhan ni Nasser Ginaid. Nakumpiska sab sa kasundaluhan ang nagkadaiyang armas sa grupo nga gilangkuban sa usa ka M14, M79, SMG caliber .45, duha ka improvised explosive device, mga magazine ug uban pang personal nga gamit. Sumala sa 601st Brigade, unang miulbo ang engkwentro tali kasundaluhan sa 40th IB ug uban pang operating unit sa Joint Task Force Central pasado alas 6 sa buntag adlawng Sabado sa Barangay Labu-Labu 2 sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur. Nakaalerto matud pa ang ilang operating units aron bantayan ang posibleng agian sa mga teroristang grupo. Hinungdan sa matag karon og unya nga engkwentro. Usa ang patay human maipit sulod sa usa ka wing van truck nga nadisgrasya sa Josefina, Zamboanga del Sur. Tulo ka kaubanan niini samdan atol sa hitabo. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Moni ang kuan portion sa sakyanan kini dili na siya mahitsura kay grabe na ang kabungkag no. Halos dili na mahitsura og nabungkag na kining usa ka wing van truck nga adunay mga kargang furniture human kini madisgrasya sa National Highway sa Barangay Mansanas, Josefina, Zamboanga del Sur, Lunes sa kadlawon. Gikan matud pa sa Dipolog City ang maong truck ug padulong unta sa probinsya sa Bukidnon dihang nahitabo ang aksidente. Atol sa aksidente, dead on the spot ang usa ka truckman nga gilang si Rogelio Ledesma Jr. Human kini maipit sulod sa truck dihang mibalintong matud pa ang truck tungod sa kakusog sa impact. Samdan ang driver sa truck ug laing duha pa ka truckman kinsa gilayong gidala sa ospital sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Magkaroon po ng mechanical brake malfunction according sa driver. Nawalan yung control ng steering wheel kaya nagresulta po sa pagka-overturn ng sasakyan. Dugang sa kapulisan, padayon pa ang investigasyon nila kung nawad-an ba gayud og kontrol ang maong truck o tungod sab kay overloaded kini sa mga kargang furniture. Sa karon, gitabangan na sa mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagtangtang sa truck. Padayon sab ang pakigkoordinar sa kapulisan sa mga kabanay sa biktima. Pahimangno nila Kung mga malalaking truck, magdahan-dahan lang po tayo. Lalo na sa gabi po, ma'am, no? Kasi madilim din po. Hindi rin natin makikita yung mga turns o kaya mga sharp roads na curbing. Lang pong advice natin is magdahan-dahan po yung mga biyahero na dumadaan dito sa Nangos City na. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Magpaulan na sa pipila ka lugar sa nasod ang trough o extension sa ginabantayang low pressure area nga anaa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulayng namatikdan sa pag-asa mong LPA sa gilayong 1,425 sidlakan sa extreme northern Luzon. Posible nga karong adlaw mosulod na kini sa PAR apan nagpabiling ubos ang tsansa nga mahimo kining bagyo. Sa karon ang trough sa LPA ang magpaulan sa Visayas ug Mindanao. Karong buntag, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao.
Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, magpadayon kini og mas halapad na pag-abot sa hapon. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar nga maghatod og baha ug landslide. Mao nga mag-amping kita, mga kapuso. Pagpangawat og helmet sa parking lot sa usa ka establishmento sa General Santos City nahulikam. Suspect ginapangita na sa otoridad. Ani ang report. Sa CCTV footage sa usa ka cake shop sa CM Recto Street, Barangay Dajangas North sa General Santos City, makit-an kining lalaki nga nakamotor nga nakasulob og kalo ug naka-backpack. Iyang gitapad ang iyang motor sa laing motor nga nakaparada. Milingkod kini sa iyang motor samtang daw nagapaniid sa palibot. Paglabay sa pipila ka minuto, iyang gikuha ang helmet nga nakasabit sa usa ka motor, dayon iyang gisulob og paspas kining miikyas. Ang tag-iya sa maong helmet nga empleyado sa mong establishmento, natingala na lang matud pa nga wala na ang iyang helmet. Iyang gi-check ang ilang CCTV ug didto na kumpirmang gikawat ang helmet. Mga 7 ko nagawang, natingala na ko nga nawala na akong helmet. Tagitapad man gini ang motor sa motor jud. Motor gabantay-bantay siya nga mingaw-mingaw, na tao motor. Nakahigayon siya nga kawato ng helmet. Unsa to sa diri customer? Dili po mo, wala po siya nagsulod sa mga store, ma'am. Wala po daw. Iya na matud pang naandan nga iya lang ginasabit ang iyang helmet sa iyang motor nga anaa sa parking lot. Kinimatud pa ang unang higayon nga nakawatan siya og helmet. Busa karon iya nang ginaipit sa lingkuranan sa motor ang iyang helmet aron dili daling makuha. Samtang panawagan sa kapulisan. So dili ta makiumpiyansa. So although na nara sa tungtungkaran kay mantuotan na safety na pero dili wala ta kabalo sa palibot manggod labi na ang daghan og bisan kinsa lang gaagi. So dapat be cautious pud ta no sa atong palibot, aware. Sa karon padayon pang ginaila ang lalaking nahulikam nga nangawat og helmet ug posible kining mag-atubang og kasong theft. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, human ang init nga dula sa mga team sa opening game sa NCAA Season 99. Atong atangan unyang hapon ang bakbakan sa hardcourt nga live sa GTV. Gipili sa Mapua Cardinals ang San Sebastian Golden Stags kagahapon sa score nga 80-70. Nagpakitang gilas ang rookie sa Mapua nga si JC Recto ug Clint Escamis aron pangunahan ng ilang team. Midugang pa si Warren Bonifacio og 16 points ug 8 rebounds. Samtang atong atangan unyang hapon ang dula sa Perpetual Altas versus EAC Generals sa alas 2 sa hapon ug dula sa defending champion nga Letran Knights versus LPU Pirates alas 4 sa hapon sa live sa GTV. Masaksihan ang dula matag Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado ug Domingo live sa GTV. Mga kapuso, this morning makauban nato ang anak sa OPM hitmaker nga si April Boy Regino nga si JC Regino. Atong sayron ang love song nga idalit niya kanato nga siguradong makaingunta nga tama na sakin ikaw. Atong mas ila-ilahon si JC sa pakikihinabi ni Krisa Dapitan din hilang sa Spotlight. A lovely Wednesday morning mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang anak sa nag-inusarang OPM hitmaker nga si April Boy Regino nga muharana sa atong Burr Morning. Let's welcome singer-songwriter JC Regino. Hello JC! Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Pakibati naman ng maayong buntag ang mga kapuso viewers dito sa Mindanao. Yes, maayong buntag po sa inyo mga kapuso, mga idol. Diyan po sa lahat po na nanonood ng ating GMA Regional TV dito dyan po sa Mindanao. Hello po sa inyo. Eto naman, how does it feel na you have fulfilled the wish of your late dad na i-pursue ang music career? Idol Ken, sobrang pong saya talaga. Yung mahal natin, ito yung first love natin, music. Talagang ito yung dumadaloy sa music natin. Alam kong ito magpapasaya sa'yo. So, hindi lang po dahil na-fulfill ko yung pangarap namin ni Daddy. Siyempre, pangarap ko rin po talaga yung pag-awit. Siyempre, pwede bang makahingi ng sample dyan, JC? So, ito. May bago na naman po. Ito, mas maganda po. Maganda naman po ito kasi love song ulit po. And may action. Para po siyang si Daddy yung di ko kayang tanggapin.
Yan naman, Idol Ken. So ito po, sigurado matutuwa po kayo dito dahil meron po siyang choreo. Kantayin ko po sa inyo yung chorus. Tama na sa akin ka, tama na sa akin ang pag-ibig mo. Tama na sa akin ka, tama na sa akin ang pag-ibig mo. Di na kailangan ng ibang mamahalin. Tama na sa akin, ikaw. Ayun, dagang salamat JC. Please invite all our Kapuso viewers na makinig sa iyong kanta sa lahat ng digital platforms at patuloy ka rin na suportahan. Yun po mga Kapuso, mga idol, sana po supportahan niyo po at magustuhan niyo po yung bago po naming awitin na Tama na sa akin ikaw by JC Regino and the April Boys. Yan po, mula po yan sa GMA Music. And pwede niyo na po siyang i-stream and i-download po sa iTunes, Spotify, and Apple Music at lahat po ng digital platforms. Mga Kapuso, standby lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Unumang patay samtang 13 ang missing human gibanla sa baha ang usa ka komunidad sa Guatemala. Tungod sa tibuok gabi nga na sinating pag-ulan sa kapital sa Guatemala, milapaw ang kasapaan niini, hinungdan sa baha nga mikalas og unom ka kinabuhi og 13 ang missing. Unom sab kabalay ang gibanlas human milapaw ang Vaca River nga mipadulong sa Guatemala City. Gikumpirma ni Sergio Cabanas, ang Head of Operations sa Municipal Fire Department, nga unom ka tawo ang ilang natalang patay. Usa dinhi minor de edad og 5 ang hamtong na ang pangidaron. Sa kinatibuk-an, miabot na kuno sa 29 ang patay, sukad na kasinati og pag-ulan ang Guatemala. Mga sakay sa ride sa usa ka amusement park sa Canada natanggong sa taas nga nagbitay. Human kuno kini nagmalfunction. Mga bisita sa Canadian Amusement Park ang natanggong sa taas nga nagbitay sulod sa 30 minutos. Human kuno magmalfunction ang ilang rides. Napaubos lamang sa maintenance staff ang ride paglabay sa 30 minutos. Human nga miungot kini sa taas nga inverted ang posisyon sa mga sakay. Sumala kang Giashira Rivera ang uploader sa video nga ilapang madungog ang mga sakay nga nangayo og tabang. Duha kuno sa mga sakay ang nakasinati og chest pain og naminhod ang tiil. Sarado pa ang maong rides samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa maong insidente. Pipila ka mga mag-uuma og humay sa Zamboanga City ang nagsugod na sa pag-ani sa ila mga tinanom nga humay. Apan, gikabalak-an nila nga gamay lang ang ilang kita gumikan sa taas nga production cost sa ilang pagpananom. Ani ang report ni Efren Mamak. Dinhi sa 9 ka ektaryang humayan sa Barangay Manikaan, Zamboanga City, makit-an ang pagtinabangay sa kapin 30 ka mga mag-uuma sa pag-ani sa ilang mga pananom nga humay samtang maayo pa ang dagan sa panahon. Ang uban ginapas-an ang mga binugkos nga humay paingon sa rice thresher aron mabulag ang grano sa humay ug adunasay nagasalod niini sa sako. Gikalipay man sa mag-uuma nga nakaani na sila, apan gikabalak-an nila ang posibilidad nga gamay ra ang kitaon gumikan kuno sa taas nga galastuson sa pagpananom og humay. Mambawi ito na gasto, sir. Kay karo to na fertilizer, el mga veneno, pati el tapag ato na hente, karo tamin. Madugangan pa sab matud pa ang ilang kalugi matag mubaha kay madanyos ang ilang mga pananom. Mucho que le han damage, tiene fruta, yan, queda le mga brown, no hay grana. Amo que le afecta al mga farmer aquí Manikaan. Apan sumala sa Office of the City Agriculturist, ginahatagan kuno nila og pagtagad ang mga mag-uuma og humay sa Zamboanga City. Gawas sa rice seeds, nagahatag sab sila og tig-tulo ka sako nga fertilizer matag usa ka ektarya. Regular program tayo, tapos we also have special program yung Rice Competitive Enhancement Fund. That's in relation to the rice tarification law. So yung mga farmers natin na registered under RSPSA, tapos naka-avail sila ng RSA, binibigyan natin sila ng seeds at fertilizer. Matud sa OCA,
Sagad sa mga mag-uuma, humay ang ginabaligya. Apan, kung ibaligya nila kini nga bugas na, dili kuno angay mabalakas sa kasamtangan nga price cap sa bugas kay sagad sa quality sa rice seeds nga nahatag sa mga mag-uuma, pwedeng mamahimong premium rice nga mas taas ang presyo nga anaa matud pa sa kapin 50 to 60 pesos ang kilo. Mga farmers kasi natin usually ang binibenta nila is palay eh. So it still depends on the classification of rice. Kasi yung maapektuhan ng PO natin is only for regular and well-milled rice. However, may mga local rice tayo, yung may mga head rice tayo na they will fall under the premium rice, especially yung RC160 natin. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, basin ikaw nasab ang isa sa swerteng makadaog sa 100,000 pesos nga pangnegosyo cash package nga hatod kaninyo sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 7. Walo na kaswerteng nidaog sa 100,000 pesos nga pangnegosyo cash package gikan week 1 to week 4 sa Kapuso Bigay Premyo 7 Panalo Season 7. Adunay midaog sa Quezon City, Ilocos Sur, Batangas, Samar, Leyte, Agusan del Norte, Davao del Norte ug Muntinlupa. Mga kapuso, hangtod October 13 na lang pwedeng magpadala sa inyong entries. Pusa, hulog na og daghang entries. Aron do na pay chance nga modaog og cash prize og house and lot sa Grand Draw. Mag-igmat kanunay sa TextCams ang BP7 winners. Mamahimo lang makadawat og message pinaagi sa official call or text message sa GMA. Alang sa dugang detalye, please visit the official Facebook page sa GMA o promo microsite sa GMA Promos. Usa ka tulungaan sa Cotabato City ang gikalingawan karon human nga ang ilang seksyon gipangalan sa mga sikat nga personality sa Pilipinas nga naghatag og dungog sa nasod labi na sa international scene. Ani ang report ni Justoni Humamil. Gilayong gipost sa singer nga si Jed Madela sa iyang social media account diyang nakita kining hulagway kung asa makita ang iyang pangalan nga gihimong section sa grade 1 class sa Albert Einstein School sa Cotabato City. Sumala kang Jed, dakong pasidungog alang kaniya ang pag-ila sa iyang kontribusyon sa nasod, pinaagi sa musika, isip kauna-unahang Pinoy nga bidaog sa World Championships Performing Arts sa Amerika. Gawas kang Jed, gipangalan sab kang Heidelin Diaz ang usa ka section sa grade 11. Kung diin, giilasab ang iyang katakos sa larangan sa sports, isip pinakauna nga Pinay nga nakasungkit og Olympic gold medal sa weightlifting 55 kg event sa 2020 Summer Olympics sa Tokyo, Japan. Sumala sa tagdumala sa tulunghaan, nga pamaagi daw kini nila aron maila sa mga estudyante ang mga dungog nga nabuhat sa mga Pinoy sa nagkadaiyang larangan nga naghatag og dungog sa Pilipinas, sama sa sports, musika, sining ug uban pa labi na sa international scene. Sumala nila, tuig 1990s pa sila nagsugod sa pagpangalan sa ilang section sa mga inilang personalidad sa nasod. Ang naandan matud pa nila, ipangalan sa mga inilang scientist ang ilang sections. Gani ang unang gipangalan nila sa usa nila ka section mao si Leia Salonga, nga mihatag og pasidungog sa nasod sa tibuok kalibutan niadtong 1990 Kinisubay sab sa pagbuot sa anhitag-iya sa tulunghaan nga si Edison Morales nga bag-uhay lang mitaliwan kinsa fan ni Leia Salonga. Karon, tarang sections matud pa sa buong tulunghaan gipangalan na sa mga inilang personalidad sa nasod. Nang hinaot ang tulunghaan nga sumuong pamaagi, mahimong inspirasyon sa mga estudyante ang mga inilang personalidad aron magmalampuson sa ilang kinabuhi. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, 89 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.